Welcome po sa ating gawain at kung meron po kayong napapansin na medyo bago sa inyong paningin, kawayan po natin sila at pakitaan po natin sila ng mainit na welcome. Praise God. Pwede bang itaas lang yung kamay yung mga first time pong makadalo or second time nilang makadalo dito? Sige po. Wow! We thank you for showing up, no, in spite sa ating masamang panahon. Kayo pa ay nakasama namin. So we are so blessed to have you today and ako'y naniniwala na tayo po'y mapagpala sa mga mensahe na ating maririnig po ngayong umaga. Are you ready for the word? Amen. Praise God. So I want you to open your Bible in John chapter 10. I will be reading from Pinoy version, right, no? Para mas ramdam natin yung pagka-Pilipino. From verse 1 down to 17, okay? Nais ko pong pamagatan ang mensaheng itong, kay Jesus, sigurado ka. Amen. Kausapin mo daw yung katabi mo, kay Jesus, sigurado ka. Minsan kung kanino tayo umasa, di ba? Or sino-sino ang mga nagpapaasa sa atin. Umasa naman tayo. Nga lang, hindi tayo sigurado sa mga yon. Madalas, tayo po ay pakyas. Alam niyo yun sa Kapampangan, no? Pakyas, yung bigo. No, madalas tayong nabibigo kapag kung kani-kanino tayo nagtitiwala. Pero kapag ilagak natin ang ating mga pananampalataya kay Jesus, sigurado ka. Amen. Amen? Hallelujah. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Now, I have this question, ano? Ano nga ba ang kalamangan kung si Jesus ang ating pastol? Ano nga ba ang kalamangan kung si Jesus ang ating pastol? Ang salita pong pastol ay, dyan po galing ang salitang pastor, no ho, or nagbabantay, tagapangalaga ng tupa. So ano nga ba ang kalamangan kapag si Jesus ang ating pastol? Of course, binasa natin kanina. Unang-una, no, gusto kong banggitin sa inyo na lamang yung merong pastol, yung merong nagbabantay sa iyo. Kung merong kang local church, lamang ka kasi merong pastol, or merong pastors, or may mga leaders, or mga kapwa ka, Kristiyano na nagpapalakas sa iyo, may malasakit sa buhay mo. Amen? Ngayon, talamak sa ating paligid, di ba? Droga dito, droga doon, talamak yung paggawa ng kasalanan. Parang nagiging normal na lang ang pagsagawa ng kasalanan ngayon. And nobody is rebuking us publicly. Wala man lang sa ating kumakalabit na, uy, masama yan. And somehow, patuloy sa paggawa ng kalukuhan o kasamaan yung tao hanggang sa napapahamak. But praise the Lord, mapalad po ang isang tao na merong simbahan, merong kaibigang Kristiyano, merong righteous person, or sabihin na natin merong pastol na nagpapaalala lagi sa kanila patungkol sa salita ng Diyos. Na laging nagpapaalala kung ano yung matuwid. Amen. Sino sa inyo dito pinapaalalahanan ka, uy, Sunday na naman bukas. Mag-church tamo. Amen. Di ba mapalad yun? Buti pa si AEC, nagtitext kung bayaran mo na. Buti pa si yung credit card, nagtitext kapag bayaran mo na. Amen. Pero mapalad ang isang Kristiyano kung saan meron siyang pastol or meron siyang life guide or meron siyang kaibigang Kristiyano na nagpapaalala sa kanya na ito ay tama, ito ay mali. Amen? So, lamang, doon pa lang na meron kang pastol, meron kang kaibigan na Kristiyano, lamang ka na. Kanina, pinag-uusapan sa ating binasa na merong mga pastol na mga bayaran. Nga lang, yung mga bayaran, wala silang pake. Kapag napapahamak ka na, kapag may umaatake na wolf, sapagkat sila yung mga bayaran lamang. Pero ang ating Panginoon, siya ang mabuting pastol. Amen. Na kahit sa gitna ng peligro, kahit sa gitna ng delikado, may atake ng mga wolves, hindi siya umaatras, hindi siya tumatakbo. Siya'y
kumakaharap sa mga yon at nandyan siya upang tayo ay proteksyonan. So unang-una, nakalamangan kapag si Kristo ang ating pastol. Number 1, you are called by name. Sa Tagalog po, ikaw ay kilala ng Panginoon. At kapag tinawag ka ng Diyos, tatawagin ka sa pangalan mo. Noon pong napanood ko po yung Chosen na series about kay Jesus, what blesses me is yung part na tinawag niya si Mary Magdalene sa kanyang totoong pangalan. Wala siya sa Bible, but it strikes my heart. There is a weighty point right there. No? May mabigat na punto doon na gustong iparating yung direktor ba na tayo ay kilala ng Diyos. Maging sa ating pinakapribado na buhay, sa ating pagkalugmok, sa anumang sitwasyon ng ating buhay ngayon, kilalang kilala tayo ng Panginoon. Amen? Kilala ka ng Diyos kapag masaya ka. Kilala ka rin ng Diyos kapag malungkot ka. So, anumang level or anumang estado ng buhay mo, God knows your name. Amen? Kilala ka ng Panginoon. Ang sabi ng Bible sa verse 3, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. At alam niyo ba na just like tayong mga Pilipino, tayo po ay mahilig magpangalan ng mga aso. Sino sa inyo mga aso niyo may mga pangalan? Ha? Pati nga pusa ninyo may pangalan eh. Alam niyo ba na sa Israel o kaya most part sa Middle East, sila po yung nag-aalaga ng mga tupa at ang mga pastol, literally yung mga pastol talaga nila, meron silang mga hinahawakan 50 sheep, 100 sheep, minsan yung iba naman ay 200 sheep. Alam niyo ba na sa katagalan nilang inaalagaan yan, nagbibigay sila ng pangalan sa kanilang mga tupa. Parang kayo, meron kayong brownie na aso sa bahay ninyo. Meron kayong Blackie, di ba? Meron kayong Joshua. Meron kayong JR. Ano-anong mga pangalan ninyo sa mga tuta ninyo, mga aso ninyo. And we call them by name. Right? Now, ngayon, kakapasukan lang natin. Sino sa inyo mga estudyante na kahit first month pa lang ng pasukan, tinawag ka ng teacher mo sa pangalan mo? How does it feel? Anong pakiramdam na tinawag ka sa pangalan mo? Di ba ang sarap sa tenga? Minsan nag-attend po ako ng isang simpleng training lang, siguro kalahati lang dito mga training siya. And there was a young people, sabi niya, Pastor, talagang ugali ko na minimemorize ko ang pangalan ng tao. And I would call that person by her name. Sabi ko, bakit ganon? Why do you bother to memorize the name of the person? Sabi niya, kasi Pastor, the sweetest name to hear is yung pangalan mismo ng tao na yan. Amen? Kapag tinawag kang, huy, anong mararamdaman mo? Alam niyo sa Panginoon, hindi ka huy. Tatawagin ka niya sa pangalan mo. Amen. And He knows your name. Few years ago, I was invited by Bishop Mark to attend. Meron silang ginawa sa Pisaw, sa Magalang. Kung tawagin nila noon yun is 1728 gathering. So we went there. I was invited. And siguro nasa mga more or less 3,000 ka mga tao ang nandun. Ginawa sa eskwelahan. And it was attended by the mayor of Magalang and some politicians. What was shocking to me was, habang nandun siya, sa kasasagan ng kanyang pagturo, bago siya magturo, nirecognize niya yung kanyang mga bisita. So binanggit yung mayor, binanggit yung vice, at yung mga konsihal, pati yung kapitan, yung mga malalaki, mga doktor, mga ganyan. And what shocked me, my name was also mentioned. Pero nandun ako sa pinakadulo, tinawag pa ako, Pastor Jemuel, punta ka dito sa harap. So, that was, maaring maliit na bagay yan para sa inyo, pero para sa akin, hearing my name in front of 3,000 people, along with the politicians,
malaking bagay po yun. Amen. And imagine, bawat isa sa atin, we are not unknown before the Lord. Kilala ka ng Panginoon. By name. Amen? Anong sabi ng Psalm? Sinulat ni David, sabi niya, nandito pa man ako sa sinapupunan ng aking inay, kilala na ako ng Diyos. Amen. At ang iyong pagparito ngayon dito, hindi aksidente yan. Ginamit ng Diyos yung iba't ibang tao, makarating ka lang dito. Alam niyo kung bakit? God is calling you by name. Because God knows your name. Tapikin mo daw yung katabi mo, God knows your name. You are not nobody. Amen. Marahil nobody lang tayo sa harapan ng mga tao, sa ating mga kapitbahay. Di tayo kilala. But you know what? Heavens knows your name. And that makes sense. Amen? Hallelujah. Hindi ka random, mga kapatid. Nilagay ko po dyan. Hindi ka random. Hallelujah. Hindi ka extra. Alam niyo yung mga pelikula, naalala ko yung kwento ni Bishop Mark, meron siyang isang member na extra siya sa isang pelikula. Tapos nung showing na, teleserye pala, nung showing na, pinanood. No? Yun pala, ang nakuha lang, yung siko niya lang. Biruin mo lahat ng mga kapitbahay niya. Pinagmamayabang niya, alam niyo ba, extra ako sa episode na yan. Nanood lahat yung kapitbahay. Yun pala, ang nakuha, siko niya lang. Tapos sobrang saglit lang talaga. So mga kapatid, sa mata ng Diyos, hindi ka extra. Ikaw ay bida. Kilala ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. And God has a wonderful plan for your life. Amen? Tinawag ka niya ng personal. And you matter to the shepherd. Mahalaga ka sa Panginoon. Meron sa atin sa bigat ng ating mga sitwasyon, sa kanya-kanyang sitwasyon at pagkakataon na meron tayo ngayon, minsan parang tingin natin sa ating sarili, nobody na tayo, parang wala nang kwenta ang ating mga buhay. And that is why we are hearing news from side to side na talagang may mga nagpakamatay, may mga nagbigti, tumalon, or nag-inject ng gamot para na lang mamatay. Yes, because na-overwhelm sila sa kanilang sitwasyon. And hindi nila alam yung katotohanan that they matter before the Lord. Ang ating pastol, ang sabi ng Bible, kahit isang nawawalang tupa, isisecure niya yung 99 at hahanapin niya yung nag-iisa. Amen? That's how valuable you are before God. You matter to the shepherd. Amen. Praise God. Number 2, ano nga ba ang kalamangan? Unang-una, kilala ka ng Diyos. Number 2, you are cared for with guidance. You are cared for with guidance. Imagine mo yung tupa na walang nagga-guide. Alam mo, that was long time ago, but there was a video. I tried to save, hindi ko makita kagabi, merong isang tupa na mixing video lang siya. Niligtas siya ng isang pastol. Kinuha siya, nahulog sa nahulog sa kanal, naipit ng ganun. Tapos kinuha siya ng pastol, pinalaya siyang ganun. Alam niyo ginawa ng tupa? Tumakbo siya, tapos bumalik, tumalon na naman. Parehong-pareho. Totoo po yung kasabihan, ang pinakatanga na hayop sa balat ng mundo, walang iba kundi yung tupa. Bigyan mo ng tubig, hanggat may tubig, hanggang sasabog yung tiyan. Ganun yung tupa, kahit nakita ng bangin, lalakad pa rin yan. That is why ang tupa hindi nabubuhay ng walang pastol. Amen? Ganyan ang buhay ng tao. We are, identified as sheep. Mga tupa tayo sa harap ng Diyos. Bakit? Kailangan natin ng pastol. Everybody needs a guide. Kaya hindi lang tayo tinawag sa ating mga pangalan, we are cared for with guidance. Ang sabi ng verse 3, nilalabas niya ang mga tupa. Kasi pag di mo ilabas yan, nandun lang din yan sa kulungan. Pag hindi mo ilabas yan para pakainin ng mga damo, nandun lang din yan sa kulungan hanggang sa mamatay.
Buti pa yung mga goat. Ano yung mga goat? No? Kambing, di ba? Yung bahay kasi ng bayaw ko dati, mataas ng ganon. Hindi siya second floor, pero yung parang half house kung tawagin. Pag umulan na, alam niyo yung mga kambing kasi, kahit nakatali yan, mapuputol yung tali eh. Ayaw nila yung ulan, di ba? Ayaw nilang mabasa. So magkukumahog talaga yan pag umuulan na talagang, tapos magtakbuhan, sisilong dun sa ilalim. Yung mga kambing. So, nakita ko, buti pa yung kambing, merong instinct kahit papaano. May sariling isip na pag-ulan, nagtatago. Yung tupa, kahit umulan, nandun lang din yan. Walang pakialam. Kahit ibilad mo sa araw, kahit matuyo yan sa araw, walang pakialam. Tupa kasi eh. At ganyan tayo inilarawan sa Biblia. Ang tao, kahit kasamaan na, kahit kapahamakan na, patuloy pa rin. O, tignan natin ha. Pasintabi po sa mga nagbibisyowi. Gusto ko lang i-illustrate. Ngayon, di ba sa ating yung kaha ng mga sigarilyo, nakalagay na mismo doon kapag ginamit mo yan, magka-cancer ka, tignan mo yung tao. Di ba parang tupa? O tignan mo yung mga balita natin, ngayon grabe kahit sa Facebook talamak, source ng cancer, ng mga sakit, yung mga energy drink. Pero anong ginagawa ng mga tao? Bili pa rin ng energy drink. So, we can see, no, na from that picture, makikita natin na tama ang Bible. Tayo po ay inilarawan tulad ng isang tupa. And every one of us, needs someone to cared for with guidance. Kaya alam nyo, lamang ang isang tao na merong Jesus. Someone from above is carrying him with guidance. And the same thing with us, lamang kapag ang isang tao meron siyang spiritual family. Wala na pong ibang organization sa ating mundo ngayon na merong mas pinakamalalim na hangarin para sa ikabubuti ng bawat isa. Hindi lang sa physical na kabutihan, hindi lang sa komunidad na kabutihan, kundi sa spiritual, hanggang sa spiritual na pakinabang, kundi mga simbahan. Kaya mapalad ang isang Kristiyano na merong local church kung saan naaalagaan siya doon. Nare-remind siya, nakakarinig siya ng mensaheng mga katulad nito. Merong nagpipray sa kanya. Hallelujah! Mapalad ang isang tao na merong kaibigang inaakay siya sa kabutihan. Inaakay siya palapit sa Panginoon. Kasi ngayon, wala. Kapag wala kang guide, amen? Napapahamak at napapahamak. I like the verse in Psalms chapter 23. Ang ganda ng sinabi. Ang sabi ng Bible, the Lord is my shepherd. Alright? I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Pati yung pagpapaupo, siya pa rin ang may gawa. Bakit? Yung tupa nga, hindi alam kung saan yung green pastures. And then, He leads me beside still waters. Dadalhin siya sa sabsaban, dadalhin din siya doon sa patubigan. And then, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Kaya kung makikita po natin dito ang papel ng isang pastol, siya'y nag-guide, siya'y nag-aaruga. Kaya dito sa larawang ito makikita natin kung gaano kapalad ang isang tao, ang isang Kristiyano na merong Jesus na nagpapastol sa kanya. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. He guides you. He leads you and provides for you. Sa Kanya may direksyon, sa Kanya may kasaganahan. Ang sarap po ng buhay Kristiyano, ginaguide ka doon sa sabsaban. Ginaguide ka sa kung saan merong tubig at doon ka lumalago. Amen. Doon tayo nabubusog. Praise God. Alam niyo ang nakakalungkot sa mundo, walang contentment, walang satisfaction sa mundo. Ang taong maraming pera, lalong naghahangad ng maraming pera. Yung taong may pinaka-latest na cellphone, nag-aabang ng panibagong latest na naman na cellphone. Walang satisfaction. Amen?
Dati pangarap mo lang makapag-chicken joy. Ngayon, nagsasawa ka na, puro na lang chicken joy. Tingnan mo yung tao, walang contentment. Sa mundong ito, sa ayaw at sa gusto natin, hindi ka mabubusog. Ang mundong ito, walang kakayanang busugin ang ating mga buhay. Tanging kay Jesus lamang meron tayong kabusugan. Amen. Amen. Di baling simple lang, pero busog tayo. Hindi lang physically, hindi lang materially, pero spiritually tayo ay busog. Dahil ang ating Panginoon, ang siyang kasapatan sa ating lahat. Amen? Praise the Lord. Anong meron? Nawawala? Praise God. Hey. Amen. I-ready nyo na lahat ng mic. I-ready nyo na lahat yung mic. Mukhang susubukan ko yata lahat ng mic. Okay. So, let us proceed. Ano? So, yun yung pangalawang puntos natin. You are cared for with guidance. Now, eto po yung number 3. You are covered by His sacrifice. Nakita nyo ba yan? Ha? Hindi lang tayo cared for with guidance. Hindi lang tayo inaaruga. Hindi lang tayo minamalasakit ng ating pastol. Ito ang pinakamatindi. You are covered by His sacrifice. Handa siyang magsakripisyo para sa atin. Yung nangako sa'yo, hanggang pangako lang yan. Pero marahil dyan, ayaw magsakripisyo para sa'yo. Ang sabi nga ng Bible, rarely, madalang, na merong isang taong handang mamatay para sa kanyang iniibig. Madalang yun. Merong handang mamatay sa kanyang mahal. Pero madalang, ang sabi ni Jesus, rarely that someone would willing to die for someone he loved. Pero alam niyo ang sabi ng Bible? Si Jesus, handang mamatay para sa ating lahat. In fact, He died for us. Alright? Sabi po ng verse 11, ang mabuting pastol ay handang mamatay para sa tupa. Just lately, there was a news, nangyari lang po ito July 8, 2025. There's a name there's a guy by the name Yogesh Arjun Shaban. Indian po ito. Siya po isang fireman, nga lang naka-off duty siya. Nagkaroon ng commotion during sa kanyang pagpapahinga, naka-underwear lang siyang ganun, Nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng balita. Ngayon, nagkagulo ng mga tao. Yun pala, sa third floor, merong 4-year-old na bata na iniwan saglit ng magulang, tulog. Nagising, umakyat sa bintana. Yung bintana nila, walang rehas-rehas na ganon. Ayon sa mga nakakakita, yung bata lumambitin sa bintana. Nahulog siya, pahulog na talaga. So nagkaroon ng commotion. Nakita ngayon nitong taong si Yogesh Shavan. Alright? Nakabrief lang po siya. Kinuha niya yung kanyang towel, tapos nagtawel lang siya. Mabilis siyang umakyat doon sa third floor. Tapos sinira niya yung pinto at konting-konti na lang bibitaw na yung bata. Kasi ayon sa interview, siguro may mga tumagal na ng 10 minutes to 15 minutes yung bata umiiyak habang kumakalambitin doon sa bintana. Nakuha nyo? Now, during this time, makikita po natin, in that very moment, itong taong ito is a perfect picture of this point that we are covered by His sacrifice. Kasi, nung moment na yan, He sacrificed His own safety. Umakyat siya nang wala siyang gear. Fireman siya Tapos, sinacrifice na din yung kanyang kapayapaan. Day off niya para magpahinga. And even his uniform. And he also sacrifices dignity. Nakabrief lang yung tao, umaakyat doon, tawel lang yung kanyang takip para lang habulin niya yung bata. So, makikita po natin, for the sake of saving someone's life,
Itong si Yugesh Shaban, nagsakripisyo po siya. What a picture of our Good Shepherd. Na ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya naparito upang ibalita sa atin na mahal niya tayo. Siya po ay nabuhay, lumakad sa lupang ito. Siya po ay nagsakripisyo. In fact, hindi lang nagtapos doon, siya ay namatay para sa ating lahat. Wow. So, ang ganda po ng imahe, no, na tayo mga kapatid, we are covered by His sacrifice. So makikita po natin, merong picture dyan, siya po yan. So kailan lang ito nangyari? Very encouraging, no? Very inspiring na makikita natin may mga tao pa palang ganito. At kahanga-hanga po ang kanyang ginawa. Amen? At alam niyo ba na higit na mas kahanga-hanga ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya dahil dyan, mga kapatid, we are covered by His sacrifice. Kaya purihin natin ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan sa Lord minsan pa? Hallelujah. Hindi niya lang tayo iningatan. Siya mismo ang nag-alay ng buhay para maligtas tayo. Nakaka-bless po. Now here's the last point. You are converted by His grace. Sinadya ko pong naka-letter C lahat yan para madali natin siyang i-memorize. Okay? So we are not only covered by His sacrifice, but we are also converted by His grace. We are changed. We are saved by His grace. Look at verse 9. Ang sino mang papasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kapatid, hindi ba ito napakagandang balita para sa ating lahat? Ha? Na hindi lang tayo tinawag ng Lord sa ating pangalan? Hindi ba ito nakakakilabot na mabuting balita? Na hindi lang tayo kilala ng Panginoon, na hindi lang tayo inaalagaan ng Diyos, na hindi lang handang magsakripisyo ang Diyos para sa atin, we are also converted by His grace. Anong ibig sabihin? We are changed and we are saved by His grace. Hindi lang siya handang magsakripisyo sa atin, naparito siya upang tayo ay iligtas ng Panginoon. Wow! Kaligtasan saan? Para saan yung kaligtasan? Pag binasa po natin yung Book of Revelations, makikita po natin na merong dalawang klaseng kamatayan. Physical na kamatayan at yung spiritual na kamatayan. Ang physical na kamatayan, pag dilat mo, wala na eh. Pero yung eternal death or magpasawalang hanggang kamatayan, yan yung habang buhay, eternity, walang katapusan na tayong mahiwalay sa Diyos. Habang tayo'y nagdudusa sa impyerno. That is death. Ang Greek word ng salitang death, no, is separation. Kaya nga, pag may namatay tayong kapitbahay, uy, may namatay. Anong ibig sabihin yan? Nag-separate yung kanyang katawan at saka ng kanyang kaluluwa. So yung eternal death, ito yung, ang pinakamasakit sa impyerno, hindi yung apoy at saka uod na araw-araw na naramdaman. Yung pain, hindi yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit sa impyerno, yung araw-araw, bumabalik sa isip mo yung pagsisisi. Na merong nag-invite sa akin, merong nag-share sa akin ng gospel, pero binawali ako. Yung chance, nag-iisang chance na meron ka, yun yung pinakamasakit, pera na, naging bato pa. Yun yung mga kasabihan natin. It's not the pain, it's not the heat of the fire na araw-araw nating dinudusa doon sa impyerno. Wala yun, baliwala yun. Pangalawa, ang pinakamasakit sa impyerno, yung never mo nang maranasan what is good. Kaya nung si Lazaro at saka yung mayaman, ang address ni Abraham sa kanya, tandaan mo, nung nandun ka pa sa lupa, lahat ng goods, all the goods, you have all the goods. Naranasan mo lahat ng kabutihan. Pag nasa impyerno na tayo, hindi mo na maranasan kailanman what is good. Di mo na maranasan yung lamig ng hangin. Di mo na maranasan yung mabuting mensahe, lahat na mabuti.
everything will be gone. Finally, ang pinakamasaklap sa impyerno, never mo nang maranasan si Lord. Yan ang pinakamasakit sa impyerno. That is why Jesus came. Naparito si Jesus, hindi lang tayo para tawagin sa ating pangalan, hindi lang upang tayo ay arugain, hindi lang upang siya magsakripisyo para sa atin, kundi naparito siya upang tayo'y iligtas. He wants to convert us by His grace. Naparito ang Panginoon, binayaran niya ang kamatayan na para sa atin. Nang sa ganun, hindi na tayo makakarating pa sa impyerno. I'd like to share to you about the story of Paul. Diba si Pablo? Nagkaroon siya ng conversion experience. What's good about our pastor, our shepherd, Jesus Christ, He is still in the business of converting people. He's changing people. He is saving people. Si Paul, siya po'y mamamatay ng mga Kristiyano. Hinuhuli niya yung mga Kristiyano. In fact, kumuha pa siya ng permit. Bigyan niyo ako ng permit. Lahat ng Kristiyanong makikita ko, huhulihin ko. At papatayin ko pa. So habang nandun siya papunta siyang Damascus, para tugisin yung mga Kristiyano, na-enkwentro niya ang Panginoon. Nakakita niya yung napakaliwanag at nabulag siya. Since then, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Nagpakilala ang Panginoon doon, sabi niya, ako ang Panginoon na iyong inuusig. Simula sa araw na ito, maglilingkod ka sa akin. So, si Jesus, mga kapatid, regardless kung gaano tayo kasama, gaano kapangit ang ating buhay, He is still in the business of changing us. He's still in the business of converting us by His grace. Walang masamang tao na hindi kayang baguhin ng Diyos. Kahapon, nag-scroll lang ako ng Facebook. May isang page doon na boxing promotion siya na page. Na-shock ako kasi kinuhanan ng video si Thurman. Di ba yung last ba yung nakalaban ni Manny Pacquiao na sobrang yabang? Ha? Kinuhanan siya ng video, nag-attend siya sa isang simbahan, nag-praise and worship ang simbahan, siya ang lakas ng pumalakpak ngayon, nagpupuri na sa Panginoon. Ang napakayabang na taong kinaiinisan natin na kalaban ng ating nag-iisang Manny Pacquiao. Laban ni Manny Pacquiao ngayon, ano? Ayan, no? Kinaiinisan natin. Alam nyo ba, mga kapatid? Ha? Sabi nga nung mga nag-comment doon, mukhang born again na din si Thurman. Gaano man kayabang ang tao, gaano man kasama ang tao, God still in the business of converting us by His grace. Amen. Amen. Hallelujah. Walang makasalanan na hindi kayang abutin sa biyaya ng Diyos. Amen. Walang makasalanan na hindi kayang abutin sa habag ng Panginoon. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. He is still in the business of converting us by His grace. God saves people before and still saving us today. Amen? Wow. Wow. So, just like Saul, mga kapatid, ano? Marami sa atin napalayo sa Panginoon. Marahil ilang na tayo sa Diyos. Or parang kinakalaban na natin ang Panginoon. Minsan sinisisi na natin ang Panginoon sa maraming pagkakataon. But God's grace intervened. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, nung tayo po ay lunod na sa kasalanan, merong nag-iisang nagmamalasakit sa atin. Siya ay naparitot na matay upang tayong lahat ay mapatawad at sino mang mananampalataya sa Kanya. Ngayon pa lang, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen?
It's all by grace. I tell you, it's all by grace. And right here, makikita po natin, paki-next na lang, salvation is not achieved by works. Anong kakayanan ng isang tupa para iligtas ang kanyang sarili? That would give us a clear picture na ang ating kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng ating gawa. Salamat sa iyong mabuting gawa. God will reward you for that. Sino naniniwala? Lahat ng ating mabuting gawa, i-reward ng Lord. Pero pagdating sa kaligtasan, salvation is free. Si Jesus ang nagbayad sa ating kaligtasan. Very costly. Why? We cannot afford salvation. No one can afford salvation. And because salvation is very priceless, Jesus came and He paid the price for our salvation. So that salvation becomes free to those who wants to receive. Amen? At mapalad tayo sa umagang ito. Sapagkat hindi lang tayo tinawag ng Panginoon, nandito ang Diyos upang iligtas tayo. Ililigtas tayo ng Diyos sa ordinaryo, araw-araw, pisikal na kapahamakan natin. Hindi lang nagtatapos dyan. Kaya kang iligtas ng Panginoon maging sa kabilang buhay. Sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You know, look at verse 16. At dito po ako magtatapos. Kung nababasa niyo po yan, sabayan niyo po akong basahin. 1, 2, 3, go. May iba pa akong tupa na wala pa sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito. Makikinig sila sa tinig ko at magiging isa ang kawan at iisa ang pastol. May mga tupa pa ang Diyos sa labas. Amen? At yung mga tupa na yan, kinakailangang makarating dito. Makikita natin yung puso ng Panginoon. He wants to save those sheep. At marahil yung mga tupa na yan na tinutukoy dito, mga mahal mo rin sa buhay. And the reason kung bakit you are here today, somebody brought you here today. Because of that love. Because of that reason. May iba pa akong tupa na wala pa sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito. At ginamit ang kapitbahay mo, ginamit ang kaibigan mo, ginamit ang kaklase mo. Isa lang ang dahilan. Gagamit si Lord sa lahat ng paraan upang ikaw ay maibalik niya at makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Amen? Today, Jesus is still searching. He's still looking for you. At kung sa tingin mo wala nang kwenta ang buhay mo, listen, Jesus is looking for you. Jesus is calling your name. And He is caring for your wounds. Marahil nandito ka, nasaktan ka, bigo ka, durog ang puso mo. It doesn't matter. Why? Nandito siya ngayon. He cares for you. And Jesus is also covering you with His love. Ngayong umaga, it's all about love. The message that we have just heard is all about the lavish love of our God to all of us. And finally, He is waiting patiently because He longs to bring you home and save your soul. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Lamang ang merong pastol.
lamang ang merong Kristo sa buhay niya. Kaibigan, marahil nagwa-wonder ka, marahil napalayo ka, marahil napariwara ka, pero narinig mo ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Ito ang mabuting balita na iiwan ko sa inyo ngayong mga oras na ito. In verse 9, sabi ni Jesus, "Ako ang pintuan. Ang sino mang papasok sa pamamagitan ko ay maliligtas." Amen? Isn't that a good news? Pinadali ng Lord ang kaligtasan. Hindi sinabi ng Panginoon ang may 1,000,000 maliligtas. Baka si Brother Robert lang ang maliligtas. Kung 1,000,000 ang requirements. Amen. Hindi sinabing ang makisig lang ang maliligtas. Baka si Kuya Mike lang ang makarating sa langit. Alam niyo bang pinadali ng Lord ang kaligtasan? Kasi hirap na tayo. Amen. Wow. Alam niyo, ang sabi ni Jesus, "Ako ang pintuan." Hindi simbahan, hindi relihiyon. At nilinaw sa ating Panginoon, hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Walang sapat na gawa na kayang tumbasan ang ating kaligtasan. Very easy. Kung sapat na sanang magligtas ang ating gawa, di na kailangan bumaba ni Jesus para iligtas tayong lahat. Today, nandito ang Panginoon. Sabi niya, "Ako ang pintuan. Ang sino mang papasok sa pamamagitan ko ay maliligtas." My friend, the door is open. Ang pintuan si Jesus nakabukas. Ang larawan gusto kong makita mo. Jesus is now calling you with an open arms. He is waiting for you for so long. And He is here, He is ready to welcome you. Kung papasok ka ngayon, tatanggapin ka ng Diyos. Kung lalapit ka ngayon, ililigtas ka ng Panginoon. So wherever you are standing right now, come before the Lord. Amen? May I ask you to close your eyes? Saan ka man nakatayo ngayon, and if you feel that you are lost, you need Jesus in your life. Pastor, kailangan ko ng pastol sa aking buhay. I need Him. I can hear Him calling me. I need someone to care for me, to guide me and my family. I need Him to cover me with His love. And finally, I need Him to change me and to save me. If you are that person, my friend, nakabukas ang mga kamay ng ating Panginoon. With an open arms, He is calling you, "Come home, my son. Come home, my daughter. I've been waiting you for so long. I love you and I sacrificed everything. I died for you. You are the reason why Jesus came. And that is how He loves you." Hanggang ngayon, inaalok ng Panginoon ang kaligtasan. And if you want to be saved, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso, sa iyong buhay. Tanggapin mo ang kaligtasan, ang kapatawaran na inaalok ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Now, if you are that person, "Pastor, I want to change my life. I want to come to Jesus today. I want to receive that forgiveness. I want to receive that eternal life. I want to be saved." Yes, my friend, makakamtan mo ang kaligtasan.
Sa mga ilang sandali, inanyayahan ko kayo na sumunod sa panalangin ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil hanggang ngayon, hindi mo ako nakakalimutan. Tinatawag mo ako. Iningatan mo ako. At salamat po sa iyong covering, sa iyong sakripisyo, maging ang iyong kamatayan doon sa cross. Inihingi ko ng tawad lahat ng aking kasalanan. And I receive your forgiveness. And right now, maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ikaw na ang aking pastol. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking hari. Ikaw na ang aking Diyos. At ako ay maglilingkod sa iyo habang ako ay nabubuhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Woo! Hallelujah! Come on! Give Him the praise! Ang sabi ng Bible, isang kaluluwa lang magsisi sa kanyang kasalanan, ang buong kalangitan ay nagwawala sa tuwa. Wow! Hallelujah! Tapikin mo daw yung nasa kaliwat kanan mo, sabihin mo, congratulations! Amen, amen, amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin minsan pa. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa na kumilala sa inyo, tumanggap sa inyo.